Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robin Medina at ngayong araw po, June 7, 2025, araw po ng Sabado ay samahan po ninyo akong pag-aralan at unawain ng mga salita ng ating Panginoon. Ang pamagat po ng ating devotion ngayong araw is, ikaw ba ay isang intercessor? Intercession. At ang paksa po natin ay magmumula sa Hebrews chapter 7 verse 24 to 25. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, papasalamat po ako sa panibagong buhay na binigay niyo po sa akin. Salamat po sa lahat ng biyayang pinagkakaloob po sa akin. Humihingi po ako ng kapatawaran sa mga pagkakasalang aking nagagawa. Naway Lord, ikaw na po ang manguna sa aking buhay. Gabayan mo po ako. Bigyan mo po ako ng wisdom at knowledge upang mas lalo ko po pong maunawaan at may buhay ang iyong mga salita. Lahat ng ito, hinadalangin ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Excuse me po. Yun nga po, ang paksa po natin ay nagmumula sa Hebrews chapter 7 verse 24 to 25. Sinasabi po dito, but he holds his priesthood permanently because he continues forever. Consequently, he is able to save to the uttermost those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them. O sa Tagalog naman po, ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman, kaya't walang katapusan ang kanyang pagkapari. Dahil dito, lubusan niyang maliligtas ang lahat ng malapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. At mapunta naman po tayo sa ating katotohanan ngayong araw, or rather, i-define muna natin ang konsepto natin, which is intercession. Intercession is Jesus' ongoing act of standing in God's presence and presenting petitions for us as our great high priest. Even now, he is praying for you, pleading your case, securing your future. Intercession also refers to the prayers we offer for others. Through Christ, we are invited into this holy work of lifting one another before the Father. At yun nga po, sa katotohanan natin ngayong araw, una-una, Jesus constantly intercedes for us. Sinasabi ko dito na palagi tayong pinagdarasal ng ating Panginoon Jesus. Palagi tayong ginagabay ng ating Panginoon Jesus. Sa ikalawa, Christians are called to stand in the gap. At ikatlo, intercession is based on Christ's finished work. At mapunta naman po tayo sa ating applications ngayong araw. Una, start ang intercession ministry. Yun nga, kaya nang ginawa sa ating Jesus Christ, siya yung tagapamagitan. He is the way, the truth, and the life. Dapat ganoon tayo sa ibang tao, i-share natin yung gospel, i-share natin yung mga salita ng ating Panginoon. Sa ikalawa, stand in the gap for the people around you. At ikatlo, soak yourself in God's presence. Manatili tayo sa presence ng ating Panginoon, dahil sa presence pa lang ng ating Panginoon, we are saved, we are alive. At yung namin po para sa araw na po, para patutusin ng ating devotion, ay samahan niyo po kasi kasama aking panalangin. Lord Jesus, thank you for constantly interceding for me. Because of your finished work on the cross, I can boldly come before the Father. Teach me to stand in the gap for others, just as you stand for me. Stir my heart to start a love stand and maybe even a ministry of intercession. Help me to see the needs around me and respond in prayer. Draw me deeper in your presence, that I may be filled with your Spirit and guided by your love. Place on my heart the people and situations you want me to pray from. Use me, Lord, as a vessel of your grace. I pray this in your name. Amen. Yun naman po, maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all.